Pagkagising ko nga, chinay ko nga yung cellphone ko at may mga na-receive nga akong message sa page nga namin. Nagtatanong nga kung open na nga kami at may mga nagpapadeliver din. Mga regular customer na nga to na nagpapadeliver dati. Sabi ko nga sa sarili ko, sana nga mas maaga nga dumating si Geraldine pati na rin nga si Jinea. Kasi merong 4 pick up at meron din nga 4 deliver. Pag open nga namin ng store habang nagpe-prepare nga ako, may paisa-isa na nga mga customer na pumapasok nga dito sa shop. Kapag ka meron nga delivery at pick up, talagang nagmamadali ako kasi nga nasasabay din kasi sa dine-in. 1:30 na nga nakarating nga dito si Jinea pati na rin nga si Geraldine. Halos magkasunuran lang din sila. Wala ako magko-convert na si Geraldine. Tani nang hiningit yan ako ng Muslim. Hindi na alam pa, protect ako lang sa Magkano to? 22 isa. So yan, sa mga naghahanap ng toothpick dito sa amin, meron na po kami. Kasi tingnan mo, ganyan talaga mapulmahan ng Muslim na. Kaya nga. Loose pants. May iba siyang sabihin, hindi naman Muslim, ba't nag-hijab yan? Sabi nga namin sa kanya, ba't naman siya ibabash? Hindi naman hijab yung suot niya. Balaba lang din ngayon. So yun nga, bago nga siya pumunta dito sa shop, pinadaan ko muna siya sa Maynobo at pinabili ko nga ng toothpick. Halos araw-araw kasi meron kasing nanggahanap pagkatapos nga nilang kumain. So yun nga, pagkatapos nga naming i-prepare yung order ng isa nga naming customer. Nagluto na rin nga si Geraldine ng makakain namin kasi pare-parehas nga tong mga gutom dahil galing pa nga ng school. Chicken longganisa na nga lang nga din yung inulam nga namin kasi pare-parehas nga kaming nasasarapan. Hindi nga siya nakakaumay kasi ang dami niyang bawa. Habang kumakain nga kami, merong pumasok na customer na magkakaibigan. So yun, nagmadali na naman nga kaming kumain. Si Jinea na rin nga yung nauna nga sa kusina. Itong hapon nga na to, marami nga kumain ng chicken, lalo na nga yung beef biryani. Kaya maaga pa nga lang nga, nakadalawang saing na nga kami. Pagka nagsasaing kasi ako sa umaga, talagang hindi ako nagsasaing ng maramihan. Hanggang 12 na serving nga yung sinasaing ko. Then pagka naubos nga yun, saka ulit kami magsasaing. Pagdating nga ng gabi, may mga 4 deliver na naman nga kami. Mga regular customer din nga. Tatlo nga silang sabay-sabay na nagpa-deliver nga ngayong gabi. Yung isa nga dito, taga San Pedro, Laguna. Lahat nga yan, mga regular customer nga namin na kapag ka nag-crave nga sila, dito lang nga lang sila tumatawag sa amin. Yung isa nga, hinatid nga lang nga din nga ni Geraldine. Nagpalit na rin nga kami ng lagayan. Yung iba nga naming na unang na-deliveran, medyo pahiga nga yung papel. Meron pa namang drinks, kaya yung driver, binibilinan ko nga na wag itatayo. Kasi nga baka nga matapon at ibili na nga lang nga dun sa dideliveran nga niya. Maliit din kasing una nga naming nabili, yung tab nga lang din yung kasya, pati na rin nga yung lagayan namin ng nachos. Yung para nga sa whole grilled chicken namin, dun kami medyo nahihirapan. Ang dami pa namang order nitong time nga na to, kaya halos na sold out nga yung whole chicken namin. Yung regular customer nga namin na taga San Pedro, Laguna, pinapahiwa nga muna niya sa 4 yung chicken bago nga namin ilagay sa lagayan. Nagka-chat nga kami saglit, kinongrats nga niya ako. Sabi ko nga sa kanya, one time nga pumasyal nga siya dito para nga mag-dine. Sabi nga niya, balak na din daw talaga nila, yun nga lang nga, hindi rin lang din talaga matuloy. Si Erica nga, bumili na rin nga lang din sila ng half grilled chicken at yun na lang din nga yung dinner nila. Then meron nga magkaibigan na hinanap pa nga daw nila tong pwesto namin kasi mahilig din talaga sila kumain ng biryani. Nakakarating pa nga raw sila ng Quiapo para nga lang makakain ito. Although meron namang nagtitinda ng mga biryani nga dito sa Muntinlupa, kaya lang talaga yung dito nga sa amin yung medyo mura. Parehas beef biryani nga yung kinain nila at nasarapan nga sila kaya nag-take out pa sila. Itong time nga na to, bayaran na rin nga ng upa namin dito sa may pwesto. So yun na nga, umakyat na nga dito sa Errol para kunin na nga. Meron nga siyang dalang maha kaya kumuha nga ulit ako kasi ang sarap nga nung maha na tinitinda nga niya. May pa-taste si Errol. Ano ba tawag dito? Caramel bar sa amin. Yung iba, butterscotch ang gusto. Butterscotch? Scotch? Ang sarap kasi ng ano niya. Ito try nyo kung taga Muntinlupa kayo. Dito kayo nakatira. Ang sarap ng ano niya. Ang sarap ng maha niya, promise. Hindi ako mapapahiya. Yan, kanino yan? Babalik mo na sa bahay, wala na yung bahay. Kasi meron kukuha niya. Kasi may bumili na. Tapos binili ko pa yung dalawa. So yun na nga, meron palang umorder dun sa dalawa na yun. Buti na nga lang talaga at may stock pa siya. 2 slice nga ng butterscotch nga yung binigay niya sa akin. Kaya pinatikim ko rin dito sa mga kasama ko. Nagustuhan nga nila kasi tamang-tama lang din yung lasa niya. Sabi ko nga sa kanya kapag gumawa nga siya, bibili nga ako. Dahil busog pa nga kami at kung ano-ano nga yung mga pinagkakain nga namin. Nag-nachos lang din kami ngayon. Bumili na lang nga din kami ng tagi-isang drink. Sa Coffee Bee nga, halos lahat nga ng milk tea nasubukan ko na at nagustuhan ko nga yung taro. This time nga nag-fruit tea naman ako at lemon nga yung binili ko. Panting ko. Asim ng lemon. Pero sarap.
Pagkatapos nga namin kumain, umorder nga si Erica ng 4 na burger kasi yung mga kapatid nga niya, nag-order din nga siya kaya nakasabay nga si Erica. Yung burger nga namin, nakakombo siya na price pati na rin nga drinks. Pero mostly kasi yung mga customer, tinatanggal nga nila yung drinks lalo na kapag gusto nga nilang partnera ng coffee be drink. Kapag ka ganon, inaalis ko na nga lang nga yung drinks, then nag-a-add na lang ng price. Depende naman sa customer yun. Meron kasing inaalis na lang yung drinks, then magbabawas na lang ako dun sa original price Pero niya. mostly Talaga ng mga customer, original price pa rin na 100 pesos, then mag-a-add na lang din ng price. So yun, after nga ng shift namin dito sa trabaho, lumabas nga kami nila Geraldine, papunta nga kami ng Baywalk ng Bayanan. Kasi gusto nga mag-practice ni Jinea nga ng pagpapaandar nga ng e-bike. Okay na nga ulit yung e-bike nga namin at napalitan na nga siya ng baterya. Ang mahal din nga ng bili ko ng battery, umabot din talaga siya ng 6,000. Parang 4 na buwan din nga natenga nga tong e-bike nga namin. Kasi eksakto nung time na nagkaroon nga kami ng pwesto, nasira na rin nga Bumigay siya. na nga yung battery niya. Sobrang nagpapasalamat nga ako sa e-bike nga na to kasi talagang napakalaki ng itinulong sa amin ito lalo na nga nung nagdi-deliver pa nga At kami. Ito na rin nga yung naging service nga namin kapag pumupwesto nga kami ng San Pedro, Alabang pati na nga ng sukat sa pagtitinda nga ng biryani. Then yung cart pala namin ng Pares, binenta na rin namin kasi hindi na rin nga siya nagagamit. So yung motor na nga lang nga yung iniwan namin. Nakastock na lang din kasi siya ayaw din naman kasing magbenta ni Carlos kaya kaysa kalawangin nga kaya ibinenta na lang din namin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!